So yun guys, mabilis ang video lang. Maglalagay po tayo ng veloscope dito sa air filter cover po natin. So recently na modified na po natin yan at medyo mukhang plain pa siya, kaya naman lalagyan natin siya nito. So ito guys, pang aesthetic lang talaga natin siya. At yung pinaka purpose ng veloscope is pasukan talaga ng hangin para maganda yung airflow sa loob. Pero tayo isasara natin yan kasi kapag di natin sinara yan, magiging prone siya sa tubig at buhangin or mga lupa-lupa, alikabok, mabilis dumumi yung air filter, masira. Kaya naman yung gagawin natin dito, for aesthetic purpose na lang siya guys. So yan, dito natin siya ilalagay. Pwedeng dito yan. At sa mga slim na air filter cover, nabibili to, nakaset na. So dahil tayo nag-modify, so ilalagay na lang natin siya ng bukod. So bumili lang ako ng veloscope lang talaga guys. Ilalagay ko yung link sa yellow basket nito, available sa iba't ibang kulay tsaka design. Actually may kulang pa dito na ESP na emblem na titanium. Soon ko na lang ilalagay. Pero ngayon, kabit muna natin to guys for aesthetic purpose at gumanda po siya. By the way, pwede nyo rin itong gawin sa mga stock na air filter cover nyo para hindi na kayo mamahalan. Kasi kung bibili kayo ng nakaset na merong veloscope, nasa 800. Pero kung bibili lang kayo ng veloscope, nasa 100 lang mahigit. So yun, bubutasan lang po natin to guys at gagamitan po natin siya ng epoxy clay, yung ginamit po natin last time dito. Same dito guys, may video tayo sa pag-modify nito. At ayun, ginamit rin natin epoxy clay dito sa pagdugtong dito sa stock tsaka sa slim air filter. Kaya naman naging ganyan yung hugis po niya. Maganda pa rin yung function niya guys. So yun, butasan lang muna natin to. Tapos idikit natin. Tsaka tatakpan natin siya guys ng resin epoxy. So para clear po siya. Actually naghahanap ako ng salamin na mag-fit dito, kaso bilog to, mahirap mahanapan. So lalagyan na lang natin ng epoxy resin para mukhang glass pa rin yung finish po niya. Actually may nabibili naman na may cover na siya dito, pero medyo dark yung tint niya. Kung kaya naman, ayun, tayo DIY na lang natin siya para clear pa rin yung kalabasan dito sa likod. Ito palang binili natin guys, ito yung usual, ito yung cone type or funnel type. Medyo makapal yan, kaya need natin siyang ilubog para hindi po siya nakausli. Meron naman donut type na medyo manipis lang, kaya naman dinidikit na lang siya guys. Tapos take note lang na may nabibili na naka-cover na para hindi nyo na siya problemahin takpan at plug and play na lang. So yun sa atin, dahil wala pang cover yung nabili natin, paparaanan na lang natin na lagyan ng cover yan. So yung naisip natin, epoxy resin. Nilagyan ko muna ng tape sa likod para bubuhusan na lang natin siya. Bago siya lagyan ng epoxy guys, hulmay na natin yung bubutasan natin dito para habang pinapatay yung epoxy. Is nagbubutas na tayo dito. So banda dito natin siya ilalagay, no? Ito kasi yung pinaka-common na pwesto niya. Check lang natin kung tatalab to, no? Ayun, so far tumalab naman, medyo nakikita ko. So yan yung bubutasan natin guys. So yan, okay na yung epoxy natin. Dinamayan ko yung hardener para medyo mabilis siya matuyo, no? So yung level hanggang dito lang sa may part ng silver or chrome. Medyo paibabawang ko tong black part para medyo kuminang siya. Tsaka magkaroon siya ng parang mirror finish or glass finish, no? Tapos patutuyuin na lang natin yan. Hinit gun ko siya guys para mawala yung bula-bula. Tsaka para mabilis siyang matuyo. At yun, butasan na natin yung airbox gamit tong porting tool. Yun guys, gamit tong mini grinding tool na may bala ng maliit na saw. Cut na natin siya. So yun guys, after ng pagpuport natin, ayan, nakat na po natin yung butas. So ayan, swak na swak po. Ilalagay na lang natin yung veloscope at ididikit dyan. Ayan, sana sumwak. Bilog na bilog naman yung nagawa natin. So makapan ko muna, ayun. Medyo lumulusot naman, pero kailangan natin kinisin yung gilid guys. Para lumusot siya ng todo. Pangit kasi na masyadong nakaangat to. Prone sa tama. So kailangan ilubog natin siya hanggang doon sa nakakurba. Pagkatapos natin siya maliha, medyo lumuwag na siya, no? Tsaka luminis yung gilid. Ayan, i-fit lang natin tong veloscope. Sumak na siya guys, ayan, lumubog na siya. At kung titingnan nyo, na-fit na siya, hindi tulad kanina. Titingnan sa ilalim, lubog na yan. So patutuyuin lang natin yung epoxy. Bukas na lang natin siya ikakabit guys, para hindi masira yung resin po natin. So far, maganda naman yung positioning natin. All goods naman, diba? Tuloy natin bukas. So yun guys, kinabukasan na, tuyo na yung resin natin. Ayun, no? Parang nakasalamin na siya. At take note lang kung bibili kayo nito at gusto niyo na cover. May nabibili naman na may may salamin na guys.
Pero kung wala pa yung nabili nyo, pwede nyo namang paraanan yan. Nasa inyo na paano nyo didiskartehan. So yun, naluwagan na rin natin tong bilog kung kaya naman ano na siya. Swak na siya guys, no? Pasok na siya. Ayan, swak na siya. Tapos dito sa likod, tinabas-tabasan na natin kasi lalagyan po natin siya ng epoxy guys. Itong epoxy clay. So ito nga rin yung ginamit natin doon sa modified natin ng mga airbox. May natira pa tayo. So paghahaluin lang natin siya para tumigas. Tapos ang pagdikit natin dito, posisyon muna natin syempre ng maayos. Tapos dito sa likod, gigiliran natin yan. So sinugatan ko na dito para kumapit siya guys. Kinater-cutter ko. So ganyan rin yung gawin nyo para makapit po yung ilalagay natin na epoxy clay at hindi po siya agad bumigay. Tapos ayun, make sure din natin na matapalan yung mga butas-butas dyan sa gilid-gilid para hindi makapasok yung hangin, alikabok, tubig at hindi po madumihan agad yung ating mga air filter. So yung purpose lang kasi talaga natin dyan guys is aesthetic or design. Pagaluin lang natin siya. Tapos maglalagay din ng link nito kung saan natin nabili. Itong epoxy. So mga isa lang naman yung magagamit natin dyan. So yun guys, nakapaghalo na tayo na medyo marumi lang to sa kamay kaya kailangan mag gloves. So bago natin ilagay ito, kwento ko lang, yung iba nilalagay itong veloscope, pinapatong lang nila na ganyan. Kaya yung iba pinepesto nila sa part na to kasi nakalubog tong part na to ng airbox natin nakapatong, so hindi na sila nagbubutas. Pwede naman yun, kailangan nyo na lang idikit, gawin nyo ng paraan. Pero yung sa atin kasi mas okay nakalubog, mas malinis siya tignan para sa akin. Yung iba half lang naman na ganyan, half lang. Pero ako kasi dahil medyo makapal na tong ating airbox, lubog na yan na todo para minimal yung dating. Maganda siya tignan para sa akin ganyan. Ayun, nasa inyo na kung saan nyo ipoposisyon. Pwede dito, pwede dito. At yun, sa paglalagay nito, ilalagay lang natin siya dito sa gilid-gilid. Tapos posisyon natin na maayos. So yung design kasi na to, ganyan yung orientation yan. Hindi siya pwedeng tagilid. Ganito yan Yan, nakikita ko ganyan yung pagkakalapat talaga niyan. Tapos yun, lagyan lang natin paikot itong ating veloscope para dumikit po siya. At by the way, dito medyo rough na yung texture niya kasi may mga konting tapon-tapon ng ano tayo dito, resin Kaya naman may pampakapit na tayo dito, hindi na natin lagyan. Kailangan lagyan ng pampakapit yan. Ito ayaw na matanggal pero yun, matatakpan din naman. So yun, lagyan lang natin siya guys, paikot. Yung diskarte ko dito, humulma ako na pahaba. Ayan, parang maging uod. Tapos papaikot natin siya dito. Ayan, tapos flatten na lang natin siya. So yan guys, na-flatten ko na. Kung makikita nyo naman, kapit na siya dun sa niraffen natin sa gilid, yung mga kinat-cut natin. So kapit na yan. Tapos yun, wala siyang butas. Natapala naman natin ang buo yan. So patutuyuin na lang natin. Tapos kabit na natin siya sa motor. Tignan natin yung fittings natin. Tapos yung fitting pala natin ng air tube guys. Ayan, tatama siya sa mismong bilog. Pero okay lang naman. Kasi may part pa naman na kita yung air filter natin. Maganda kasi yung ginawa natin dito. Makikita natin air filter natin ng konti para alam natin kung marumi na or hindi Pero yun, matatamaan lang siya ng konti. Kaya yung iba nilalagay ito dito sa part na to. Para may idea rin kayo, nilalagay nila yan dito. Ayan, para hindi tumama to. So check nyo na lang guys kung sa stock kayo maglalagay ng inyong mga airbox tong veloscope. Check nyo na lang to guys kasi ito importante to, wag nyo tatanggalin tong tube na to. Maganda yan kasi dinedirect niya yung hangin punta sa air filter. Pero sa atin, goods lang naman, tatama lang siya ng konti, pero may ilalagay pa rin natin siya. After na mga ilang minuto, medyo tumigas na siya, Hindi pa siya 100% tuyo, pero matutuyo na lang yan sa loob kagaya nito. Ay, magiging bato na lang yan. Kasi medyo matagal-tagal din bago matuyo yan. So baka gabihin tayo. At yun, dumating rin yung emblem po natin, saktong-sakto. Ilalagay na po natin siya dito. Ayan Kasi yung dito natin is rubberized, diba? Yung sa stock natin. Pero dahil dinidiinan natin ang konti yung motor natin para maganda rin siya, bumagay dito sa natin, carbon na airbox. Ito, yung titanium na. Ito guys, optional lang naman. Kung nagpa-park kayo sa medyo matao, hindi recommended to kasi baka nakawin. Pero yun, kung pang show nyo lang yung motor nyo or sa bahay-bahay lang, pamalengke lang, ayan, okay rin naman to. So yan, kabit na natin. Dito siya banda guys. Actually may nakalubog dito pero dahil kinarbon natin, pumantay na siya.
Ayan, dito lang natin siya ilagay. Swak lang natin dyan. Yun! Di ba bumagay? Ayan, ipantay pala natin siya. Iyon, ang ganda. Titanium yan guys. Makikita nyo naman yung kulay, ang ganda. Kabit na natin sa motor natin guys. Tapos lagay na natin tong tube tsaka yung air filter natin. So yun guys, all goods na tayo. Kung makikita nyo naman, napakaganda ng kinalabasan at hindi naman complain yung ating mga airbox kumpara nung hindi pa natin siya nalalagyan yan. Medyo pangit pa siya tignan, pero ngayon all goods na. Samahan pa natin itong titanium emblem po natin. So yun, ilalagay ko po yung link ng mga ginamit po natin dito. Kabilang na po yung Veloscope, itong emblem, tsaka yung mga tools na ginamit po natin. Lalagay ko na yung link dito sa video, sa description, at kayo nang bahala kung paano nyo didiskartihan, i-DIY, at pwede nyo gayahin naman yung ginawa natin para malinis siya tignan at hindi siya masyadong nakaumbok, flat lang siya, malinis lang siya tignan, no? So ilang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. DIY paglagay ng Veloscope para sa ating mga airbox cover, diba? All goods na. Bye bye.